Hello everyone! Good day sa inyong lahat! Welcome back dito sa ating channel. Siyempre, kasama niyo na naman si Mama Mia and panibagong kwento ang ating pagsasaluhan for today's video. Alam niyo na, ibang kwento na naman ito. Iba na naman ang ating pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat ng yan, magti-thank you muna ako sa inyong lahat dahil hindi kayo nangiiwan, lagi kayong nandyan, nagmamahal sa atin, and syempre sinusuportahan itong ating munting channel na malapit na nating i-reapply. Sana naman ma-approve ka agad. Pero bago yan, hello ako kay Emmy Santos, kay Lynn Javier, maraming salamat, Julian Ramilo, Jean, Jem, thank you so much, hi din kay Princesita Miralles, Annalyn Morales, maraming salamat kay Sir Leonardo Dolusa Jr. Maraming salamat Sir. Gimaras Girl, Merchie Vlog Bocalig, hello rin kay Abigail Tenorio, kay Aksa Heliana, maraming salamat sa pakikinig at panonood. Kay Jonaline Flores, Mary Garbo, thank you very much. Welma 22, hello rin. Kay Joya Braza, kay Neriza Quezo, Chazi Chai, Luna Lollipop, Marichet Serviano, Merlina Humawan, Richel Villapane, maraming salamat. Marvy Montisilio, thank you very much sa pakikinig. Jessica Mary Multa, from Silang Cavite, hello raw kay Joreen Marie Uy, maraming salamat. Elizabeth Lagunday, Christina Sison, Maricel Laura, from Pabia Iloilo, maraming salamat sa inyo. Jin 8864 from Iligan City, Miriam Gutierrez, Leticia Amante, Maria Teresa La Chica, Jenna P. Damasio all the way from Davao City, Nits Pabualan, at sa lahat po ng nakikinig sa atin. Ako naman, alam kong excited na kayo, kaya yung iba sa susunod na nating video natin babatiin. Pero nagpapasalamat ako sa inyong lahat, lalong-lalo na dun sa mga nag-subscribe at araw-araw na nakaabang dito sa ating mga kwento. Kaya eto na po ang ating tampok na story for today's video, dito lamang sa Dear Mama Mia. Mahirap daw ang magmahal tapos lolokohin ka lang naman. Pero alam niyo ba kung ano ang mas mahirap? Yung pilitin kang magpakasal ng taong hindi ka naman mahal. Yung ipilit mo ang sarili mo sa isang taong kahit kailan ay wala namang nararamdaman sa'yo. Dear Mama Mia, magandang araw sa'yo at sa lahat ng mga tagapakinig nitong inyong programa. Matagal ko na pong gustong magsulat sa inyo, Mama Mia. Matagal ko na pong gustong ibahagi itong kwentong hindi man akin, pero ako naman ay bahagi rin ng kwentong ito. Ang kwentong ito ay kwento ng lola kong wala na. Patay na. Matagal na rin kasi na sinasabi niya sa akin ang tungkol sa kwento ng love life niya. Noong nabubuhay pa po ang lola ko ay close na close po ako sa kanya, Mama Mia. Ako po ang naging tagapag-alaga niya sa mga huling taon niya dito sa mundo. Kaya lagi kaming magkasama. Kaya naman na ikukwento rin niya sa akin ang tungkol sa kaniyang love life. Actually, Mama Mia, nakakakilig na nakakasakit ng damdamin at the same time ang kwento ng lola ko. Mama Mia, tama din pala ang sinasabi ng karamihan na ang lahat ng bagay ay maganda lang sa umpisa. Ang lahat ng bagay ay masarap at masaya lang kapag nag-uumpisa pa. Pero kalaunan ay para po itong pagkaing napapanis. Para po itong mga bagay na merong expiration. Nagtanong ako sa kanya noon tungkol kay Lolo. Hanggang ngayon, Mama Mia, si Lolo kasi ay ready to go pa rin. Noong mga panahon kasi nakasama ko sila, ay hindi ko po nakikitang malambing ang lolo ko sa lola ko.
Hindi ko po nakikita yung mga nakikita ko sa telebisyon na yung mga matatanda ay mas lalong nagiging malambing sa isa't isa. Mama Mia, ang lolo ko po ay may ibang mundo. Kaya naman, naisipan kong i-share itong kwento ng lola ko. Kwento niya ito, Mama Mia. Kaya isipin na lang natin na siya ang nagpadala. Isipin na lang natin na ang pagkakasulat nito ay point of view ng lola ko. Kaya eto po, ang pangalan niya po ay Mary. Ako pala si Mary, hindi ko tunay na pangalan. At ako, bata pa lang ako, ay grabe na ang pagkarelihiyoso ng mga magulang ko. Lalong-lalo na ang nanay ko. Masasabi ko noon na ang nanay ko ay malapit talaga sa Diyos. Napakarelihiyosa ng nanay ko, Mama Mia. At yung pagka-relihiyosa niya ay nakuha naming magkakapatid. Mahilig kaming magsimba linggo-linggo. Kapag merong mga special occasion sa simbahan, ay lagi po kaming nandun at nagsisimba. Gaya na lamang ng Pasko, mahal na araw, mga novena, lahat yun sinasalihan namin. Lagi rin kaming nagro-rosaryo sa bahay namin. Ako rin ay miyembro ng choir sa aming simbahan. Isa rin po ako sa mga leader ng youth sa simbahan namin noon. So kapag may kailangan ng simbahan ay sinasabihan lamang nila ako. At kapag nagkakaproblema sila sa mga youth ay ako ang ginagawa nilang tagapagsalita sa mga ito. Nakikinig din naman ng mga youth sa akin. Kaya naman ako ay ginawa na talaga nilang leader. Later on, habang nagmimisa, may isang lalaking naka-color white na polo na malapit sa may altar. Pinapaalis ko siya doon. Tapos sabi niya, okay lang naman daw dahil bisita daw siya ni Father. Okay lang ako dito, sabi ni Father, dito lang daw ako mag-antay eh. Bisita kasi niya ako. Pagkasabi niya noon ay hinayaan ko na lang siya. Siyempre, bisita siya ni Father, alangan namang paalisin ko siya, hindi ba? Until sa natapos na ang misa. Lumapit si Father sa akin and pinakilala niya ako dun sa lalaking yon na pinsan niya pala, Mama Mia. Itago natin ang lalaking yon sa pangalang Joseph. Siyempre, hindi niya rin tunay na pangalan. Sabi ni Father na siya daw ang bagong member namin sa choir. Noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay 21 years old itong si Joseph, samantalang ako naman ay 20 years old. Inintroduce ko rin si Joseph sa mga kasamahan naming choir. Ako ang tila naging tour guide niya doon. Then later on, napakabilis din naman niyang naging ka-close yung iba naming mga kasamahan sa choir, and sa tingin ko naman, Mama Mia, maganda yun. Para naman mag-inganyo pa siyang manatili doon sa aming lugar at manatili na rin sa pagiging miyembro sa choir. Naging ka-close ko rin si Joseph noon, Mama Mia. Sobra kaming naging close to the point na kahit saan na lang kami pumupunta ay lagi talaga kaming magkasama. Lagi nga kaming sinasabi ng mga tao doon, Mama Mia, na baka boyfriend ko raw itong si Joseph. Lagi kaming ginagawa ng issue na baka magkarelasyon kami dahil hindi na nga daw kami mapaghiwalay na dalawa. Lagi ko namang sinasabi sa kanila, Mama Mia, na hindi naman porket magkaibigan ang isang lalaki at isang babae ay mag-boyfriend at girlfriend na agad. Tinatawanan ko lang talaga ang kanilang pang-iintriga sa aming dalawa ni Joseph. Tinatawanan ko lang ang kanilang mga sinasabi na baka nobyo ko na nga ang lalaking ito. Kasi alam ko naman ang totoo, alam ko ang katotohanan na hindi kami at wala kaming relasyon ni Joseph.
Hanggang sa dumating ang kapanahunan ng Pasko. Nag-Christmas party ang mga ka-churchmate namin at halos lahat ay kasali. Pati nga si Father at ang ibang mga madre na na-assign dun sa aming parokya Mama Mia ay sumama na rin. Lahat ay nandun, lahat ay sumali at nakipagsayahan maliban na lamang kay Joseph. Kaya nagtaka ako Mama Mia, hindi nga halos uma-absent itong si Joseph sa mga practice namin sa choir. Hindi rin halos ito uma-absent kapag may kanta kami sa simbahan. Pero bakit ngayon kung kailan wala namang pressure at puro lang kasiyahan ay wala doon si Joseph? Nagtanong ako kay Father kung bakit hindi sumali sa Christmas party namin si Joseph. Sabi ni Father Mama Mia ay nilagnat daw pala ito kaya hindi raw nakapunta sa aming Christmas party. So ako, dahil nga kaibigan ako at dahil nga close na kaming dalawa noon ni Joseph, ay naisipan kong bisitahin siya. Naisipan kong kumustahin siya. Pumunta ako sa bahay nila para ma-check siya Mama Mia. At dun nga ay nakita kong matamlay na matamlay siya at nakahiga lamang doon sa bahay nila. Hoy Joseph, anong ginagawa mo dito? Ang tamlay-tamlay mo na oh. Halika na, pumunta na tayo ng ospital. Grabe ka naman Mary. Kahit kailan talaga, ganyan kang magsalita eh. Kahit wala tayong pera, wala kaming pera, gusto mo talagang papuntahin ako ng ospital. Gusto mo talagang ilaban ko to. Mama Mia, nagulat na lamang ako nung biglang hinawakan ni Joseph ang kamay ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari nung mga panahon na yon. Pero sa paghawak niya sa mga kamay ko ay bigla rin siyang tumitig sa aking mga mata. Hindi ko alam kung ang pagkapungay ba ng kanyang mga mata noon ay dahil sa nilalagnat at medyo may sinat siya o dahil talaga yun sa nais niyang sabihin sa akin. Bigla po siyang nag-confess o nagtapat sa akin ng kaniyang nararamdaman. Totoo ito, Mama Mia. Totoo itong nangyari dahil sinabi nga ito ng aking lola. Pagpatuloy tayo sa point of view o POV ng lola ko. Biglang sinabi ni Joseph sa akin na ako raw ay kanyang iniibig, na ako raw ay kanyang minamahal, kahit nung mga panahon na wala pa siya sa choir. Sabi niya ay matagal-tagal na raw siyang nagsisimba sa simbahan namin. Lagi daw niya akong nakikitang kumakanta doon sa simbahan, kaya ito daw ang nag-engganyo sa kanya na sumama na rin sa choir para makilala niya ako at para maging ka-close ko siya. Ako naman sa mga panahon na yon ay medyo marupok. Kung ang term ng mga kabataan ngayon ang ating pagbabasihan. Oo. May pagkamarupok ako nung mga panahon na yon. Kahit kakatapat pa lang ni Joseph sa akin ng kaniyang nararamdaman, ay umuo din agad ako sa kaniya. So naging kami biglaan nung araw na yon. Pero syempre Mama Mia, wala kaming sinabi sa aming mga magulang. Hindi namin sinabi sa kanila ang tungkol sa aming pagkakaunawaan kasi ang gusto namin ay palipasin muna ang panahon. Gusto namin ay dumating talaga yung tamang panahon para makapagpaalam na kami sa aming pagliligawan. Oo, Mama Mia. Nung panahon kasi namin noon ay hindi pwedeng basta-basta na lang kayo nagiging magkarelasyon. Lalo na sa mga pamilya namin ni Joseph na pareho po talagang relihiyoso. Kaya naman, kailangan pang magpanggap ni Joseph na manliligaw o aakyat ng ligaw sa akin. Kailangan pa niyang magpaalam sa mga magulang ko.
Kailangan pa niyang ipag-igib ng tubig ang pamilya namin at syempre ipagsibak na rin ng kahoy. Hindi kasi po pwede, Mama Mia, na malaman ng mga magulang namin na agad ko siyang sinagot at naniligawan niya ako sa bahay nila at hindi sa aming bahay. 6 na buwan. 6 na buwan po kaming nagtataguan noon ni Joseph ng aming nararamdaman at ng aming relasyon. Grabe ang pag-iingat namin noon para lamang tuluyang maisikreto sa aming pamilya ang aming naging ugnayan dalawa. Until sa nalaman na nga ng papa ko ang tungkol sa relasyon naming dalawa ni Joseph. Kasi nakita niya kaming dalawa na magkasama sa labas ng simbahan at maghahawak pa ng kamay. Siyempre, malaking eskandalo yun, Mama Mia. Malaking eskandalo sa aming pamilya. At dahil galit na galit ang papa ko noon, kung bakit wala raw akong hiya at nagpapahawak raw ako sa aking kamay sa isang lalaki, ay agad nilang itinakda ni Mama ang kasal naming dalawa ni Joseph. Ang mga magulang ko po ang nagdesisyon na ipakasal kami kaagad, Mama Mia. Hindi rin naman tumutol ang mga magulang ni Joseph. Kasi galit din sila, Mama Mia, kung bakit namin itinago ang aming relasyon at kung bakit kami nagpa-public display of affection dun sa mga tao na hindi pa naman alam na kaming dalawa na. Kaya wala kaming nagawa, Mama Mia. Wala kaming nagawa ni Joseph nung mga panahon na yon. Hindi kasi katulad ng mga kabataan ngayon na ang dami-dami niyong choice na pwede kayong pumili para sa sarili ninyo. Kami kasi noon kahit nasa 20s na, ay mga magulang pa rin namin ang nagdedesisyon sa aming buhay. Tsaka lang kami nakakapagdesisyon ng amin kapag meron na kaming sarili naming asawa. Kaya nung itinakda ang kasal namin ay gulat na gulat ang aming mga ka-churchmate. Sabi pa nila bakit daw lagi naming idinideny ni Joseph ang tungkol sa pagkakaroon namin ng relasyon, ngayon bigla-bigla na lang kaming magpapakasal dalawa. Mama Mia, ewan ko kung ako lang. Pero nung mga panahon na yon, ay lihim po akong nagpasalamat na nahuli kami ng papa ko. Kasi sa pagkakataon na yon ay hindi na kami magtatago ni Joseph. Tapos, pwede na talaga kaming magmahalan ng malaya kasi ipapakasal na kami sa isa't isa. Wala nang papalag sa amin kung magpa-public display of affection man kaming dalawa. Kaya lang, habang papalapit noon ang araw na itinakda sa aming kasal, ay napapansin ko po, Mama Mia, na parang hindi naman masaya si Joseph. Akala ko noon ay magiging masaya siya at matutuwa siya na mag-iisang dibdib na kaming dalawa. Pero hindi. Hindi naging masaya si Joseph. Naramdaman ko nung kasal namin na basta-basta na lang niya ginawa yun nang matapos na lang. Ewan ko kung ako lang yun na nag-overthink o talagang ganon ang reaksyon ni Joseph habang kinakasal kaming dalawa. Alam ko, Mama Mia, na kung siguro sa mga panahon namin na yon ay may mga photographers na marami at videographers, ay siguradong kitang-kita sa mukha ni Joseph ang kawalan ng gana at hindi masaya habang idinadaos ang kasal naming dalawa. Pero wala na nga kaming nagawa dahil sa ayaw at sa gusto namin ay itinakda at natuloy na ang aming kasal dalawa. Matapos ang 2 taon ng pagsasama namin ni Joseph bilang mag-asawa, dito ko na nga nakumpirma na talagang nagbago na siya, Mama Mia. Nagbago na ang asawa ko, nagbago ang kaniyang mga kilos, nagbago ang kaniyang pananalita. Lalong-lalo na ang pananalita niya sa akin. Mama Mia, dito ko nakita ang ibang bahagi ni Joseph. Hindi ko alam kung ganito ba talaga ang pagkatao niya o naging ganito na lamang siya dahil sa feeling niya ay napilitan siyang pakasalan ako.
Oh, Mama Mia, sinasaktan na ako ni Joseph sa kanyang mga salita. Ang totoo niyan ay hindi na lang niya ako basta-bastang sinisigawan, kundi minumura na rin niya ako nung mga panahon na yon. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari sa kanya. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagawa ko sa kanya. Nagpatuloy ang ganong ugali ni Joseph. Lalong-lalo na nung dumating na kami sa 3 taon ng aming relasyon. Bilang mag-asawa, mas lalo pa po siyang gumagrabe, Mama Mia. Namatay kasi ang ama ni Joseph at pati na rin ang mama niya sa disgrasya sa motor. Si mama ko naman nung mga panahon, Mama Mia, ay namatay dahil sa kanyang high blood at ang papa ko ay na-stroke nung mga panahon na yon. Hindi ko kinaya, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay parang umulan talaga at bumagyo ng mga pagsubok sa aming dalawa ni Joseph. Sunod-sunod ang mga problema namin. Ang mga magulang niya, ang mga magulang ko. Mama Mia, hindi na kinaya ng aming pamilya ang pagkakasakit ni Papa. Wala kasi kaming pera na pampaospital. Hindi kasi kagaya ngayon na pwede ka sa public hospital. Dati kasi, Mama Mia, pati pampublikong ospital lalo na sa aming lugar ay wala pong mga kagamitan at mga materyales para sa pag-aalaga ng sakit ni Papa. At dahil wala kaming pampaospital sa kanya, ay namatay na lang po talaga ang papa ko. Grabe ang iyak ko noon. Sobra-sobra po ang sakit kapag nawalan ka ng magulang. Isang araw, Mama Mia, umalis muna ako dahil bumili ako ng pang-ulam namin. Wala na kasi kaming ulam noon at kailangan ko nang bumili. Hindi pa kami nagkakaanak noon ni Joseph. Noong mga panahon na yon, inisip ko baka isa sa aming dalawa ay baog o di kaya ay may sakit. Wala din kaming alam kung bakit hindi pa kami nagkakaroon ng anak, Mama Mia. Hindi din namin naisip nung mga panahon na yon na magpa-check up sa isang dalubhasa o doktor dahil nga sa sinasabi ko sa inyong walang-wala naman kaming pera nung mga panahon na yon. Pagbalik ko sa bahay namin, Mama Mia, ay nagulat ako dahil may nakita akong isang tsinelas na parang pagmamay-ari ng isang babae. Ang tsinelas na yon ay hindi pamilyar sa akin. Oo, hindi pamilyar sa akin ang tsinelas. Dahil kung kapatid ko yon o mga kapatid ni Joseph, ay kilalang kilala ko naman ang mga gamit nila. Alam ko kung ano ang tsinelas nila. Pero yung tsinelas na yon ay hindi po talaga pamilyar. Kinabahan ako, Mama Mia. Sobra-sobra ang kaba ko nung naramdaman ko na parang may kakaibang nangyayari sa loob ng bahay namin. Kaya dali-dali akong pumasok sa bahay. Dumiretso agad ako sa kwarto naming dalawa ni Joseph at nakita ko si Joseph doon, Mama Mia. Pati na rin ang babae niya na nag-uusap silang dalawa. Tapos alam niyo ba kung anong masakit? Yung babae niya ay nakasuot lamang ng bra. Nanlaki talaga ang mga mata ko nung makita ko ang eksena na yon. Tapos ilang minuto ang nakalipas, Mama Mia, na nakatayo lamang ako sa harapan nilang dalawa. Dahil sa sobrang galit. Dahil sa sobrang pagka-shock, Mama Mia. Hanggang sa yung babaeng yon ang bumasag sa katahimikan naming tatlo. Tinanong niya si Joseph. Sino siya, Joseph? Mama Mia, dahil sa sobrang pagmamahal ko noon kay Joseph, ay hindi ko kayang mawala siya. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Alam ko kasi noon, Mama Mia, alam ko na iba na to dahil dinala na niya mismo sa bahay namin. Kaya para hindi mapilitan si Joseph na umamin dun sa babae kung sino ako, ay agad akong nagsalita
At agad ako ang sumagot dun sa tanong ng babae. Kaibigan niya ako, miss. Seth, kumain ka na, nasa mesa na yung pagkain. Sorry sa inyong dalawa ha, naistorbo ko pa kayo. Sabi ko at tumawa pa ako ng peke. Pilit ko noong itinago ang pait at sakit na aking naramdaman sa mga tawang yun. At bago pa man tuluyang bumagsak ang mga luha sa mga mata ko, ay tinalikuran ko na sila at umalis na ako, Mama Mia. Tumatawa-tawa lang ako noon, pero sobrang sakit na ng loob ang nararamdaman ko. Napakasakit, Mama Mia. Napakasakit na nakaya pa niyang mambabae, walang-wala na nga kaming pera. Nakaya pa niya akong saktan. Tapos dinala pa niya talaga mismo ang babaeng yun sa pamamahay namin at dun pa talaga mismo sa kwarto naming dalawa. Hindi ko kinayang sobrang sakit at para hindi nila ako makita ay pumunta ako sa likod ng bahay at dun ako umiyak ng umiyak. Dun ko nilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko, pati na rin ang galit at hinanakit ko sa lahat-lahat, Mama Mia. Galit na galit ako noon. Hindi ko alam kung saan o kanino ako magagalit. Dun ba sa babaeng kirida ni Joseph? Na parang walang alam kung sino ako? O kay Joseph ba dahil binastos at binaboy niya ako? O sa sarili ko ba dahil hinayaan kong babuyin at bastusin ako ng asawa ko? Pero matapos kong umiyak, matapos kong magalit, ay naisip kong lumaban, Mama Mia. Naisip kong ipaglaban ang karapatan ko bilang tunay na may bahay ni Joseph. Inayos ko ang sarili ko, Mama Mia. Kailangan kong patunayan at panindigan ang pagpapanggap ko noon bilang kaibigan lang ng asawa ko. Bumalik ako sa loob ng bahay, nagluto ako at nakita ko silang dalawa na kalalabas lang galing sa kwarto. Umuwi na agad yung babae. Pero alam niyo ba kung anong ginawa ko, Mama Mia? Pinigilan ko pa yung babae sa pag-uwi niya. Sinabi kong nagluluto pa ako kaya antayin na lang niya at sabay-sabay na kaming kumain tatlo, Mama Mia. Kahit masakit sa parte ko, Mama Mia, ginawa ko yun para lang wag mawala sa akin si Joseph. Ginawa ko yun dahil sa sobrang pagmamahal na nararamdaman ko sa isang taong hindi man lang ako pinapahalagahan. Sa isang taong wala ng pagmamahal at pagpapahalaga sa akin. Tumigil naman yung babae at oo nga, Mama Mia, nakisabay silang kumain sa akin. Pagkatapos nilang kumain ay umuwi na agad yung Marie. Marie pala ang pangalan ng babae. Noong inihatid siya ni Joseph sa labas, ang ginawa ko ay nagligpit na lamang ng mga pinagkainan namin. Pagkatapos ay naglaba ako. Naglaba ako dahil alam kong yun ang responsibilidad ko bilang may bahay ni Joseph. Biglang lumapit sa akin si Joseph matapos ang ilang minuto at nagtanong siya sa akin. Bakit mo ginawa yon? Tanong niya. Ano bang gusto mong gawin ko, ha? Maglulupasay? Magwala? Pero 'di ba? Kung yan ang gagawin ko, kung magwala ako at eskandaluhin ko kayong dalawa, hindi mo rin naman magugustuhan? Tanong ko sa kanya. Speechless si Joseph nung mga panahon na yon. Okay lang sa akin, Seth. Okay lang sa akin. Huwag mo lang akong iwanan. Mama Mia, umakyat ulit ako sa bahay. At ang koneksyon namin o pagsasama naming dalawa ni Joseph ay parang ganun lang ulit. Parang normal lang ulit na para bang walang nangyaring pagtataksil at hulihan sa pagtataksil. In fact, Mama Mia, ay parang mas gumaan pa nga ang pakikitungo ni Joseph sa akin. Parang unti-unti siyang bumabalik sa dati. Pinapansin na niya ako, Mama Mia. Siguro hindi talaga katulad nung una na naging kami pero at least nagpapansinan na kaming dalawa.
Hindi na rin niya ako sinisigawan. Hindi na rin niya ako sinasaktan. Hindi na rin niya ako minumura-mura, Mama Mia. Inisip ko nung mga panahon na yon, okay na rin ito. At least kahit papaano ay may improvement ang pagsasama naming dalawa ni Joseph. Kesa naman mawala siya sa akin. Kesa naman tuluyan niya akong iwanan, yun ang hindi ko kakayanin. Alam ko, Mama Mia, na sa panahon ngayon at sa mga kabataan ngayon, pagpapakamartir, pagpapakatanga ang tawag nyo sa bagay na ginagawa ko. Alam niyo kong sasabihin yung baliw ako. Alam kong sasabihin yung wala akong self-respect. After 1 year ay ganun pa rin ang aming samahan ni Joseph. Ganun pa rin kaming dalawa. Minsan ay dumadalaw sa bahay si Marie. Ang totoo, Mama Mia, ay naging kaibigan ko na rin si Marie. Pero syempre, plastikan rin yun sa akin. Kasi nga, siya ang umaagaw ng asawa ko sa akin. Sakit, napakasakit, pero hanggang ngayon, Mama Mia, ay iniisip ko na lang na ginagawa ko yun para sa aking asawa at sa aming pagsasama. Masakit isipin na ako itong tunay na asawa, pero ako itong umaaktong parang kaibigan lamang. At itong si Marie, ito ang umaakto na parang asawa ni Joseph. Ang totoo niyan, Mama Mia, may mga pagkakataon nga dati na sa bahay namin natutulog si Marie. At kapag nangyari yun, ay si Joseph, silang dalawa ang magkatabi sa kama naming mag-asawa. At alam ko kung anong nangyayari sa kanila sa loob. Dahil naririnig ko ang mga halinghing at ungol ni Marie sa gabi. Nasasaktan ako, Mama Mia. Nasasaktan ako na sa paningin ko at sa paningin ni Joseph ay si Marie na ang tunay niyang asawa. Siguro, Mama Mia, inisip ko noon na baka ginagawa ito ni Joseph sa akin ay dahil hindi ko siya kayang mabigyan ng anak. Hindi ko siya kayang mapaligaya at mabigyan ng buong pamilya. Ilang buwan nang lumipas, Mama Mia, gulat na gulat ako dahil bigla na lang sumusuka itong si Marie nung nandito ito sa bahay namin. Bigla itong parang nahihilo at parang namumutla. Tinawag niya si Joseph at nagpa-check up pa si Marie, Mama Mia. Buti pa si Marie, kaya niyang ipa-check up. Buti pa si Marie, kaya niyang ipatingin sa doktor at sa mga dalubhasa. Ako, ni isang beses, kahit na nagkukumbulsyon na ako sa sobrang taas ng lagnat ko, at kahit na hindi na ako makahinga sa sobrang pag-ubo ko noon, ni isang beses, Mama Mia, kailanman ay hindi niya ako dinala sa doktor at pina-check up. Pagbalik nila galing sa doktor ay isang masakit na kumpirmasyon ang narinig ko. Confirm nga, Mama Mia. Buntis si Marie. Pero ayaw daw ni Marie na magkaanak. Ayaw daw niya, Mama Mia, na masira ang kaniyang figure. Sabi pa niya ay hindi raw niya gusto ang mga bata. Ang totoo niyan ay naiinis siya sa mga bata, Mama Mia. Ayaw niya raw na bumuhay ng bata. Kaya naman sinabi ko kay Marie, nakipag-deal ako sa kanya. Sabi ko buhayin niya yung bata. At inamin ko na rin sa kanya, Mama Mia, na ako ang totoong asawa ni Joseph. Inamin ko na rin sa kanya ang tunay kong relasyon sa lalaking kanyang kinakalantari. Mama Mia, sinabi din ni Marie sa akin na alam daw niya. Alam daw niya na asawa ako ni Joseph dahil napaka-imposible naman daw na kaibigan lang ako ni Joseph tapos halos dun na daw ako nakatira sa bahay ni Joseph. Kada punta daw niya kay Joseph ay nandun ako. Tapos kapag natutulog siya doon tuwing gabi ay dun din ako natutulog. Kaya alam niya kung ano ang tunay kong katayuan sa buhay ni Joseph. So, alam mo na na okay lang sa akin na maging kayong dalawa ni Joseph. Pero Marie, wag mo namang ilayo sa akin si Joseph. Wag mo siyang tuluyang agawin sa akin.
Yun lang ba? Okay, sige. Pumayag siya, Mama Mia. Pumayag siya sa sinabi kong pakikipag-deal sa kanya. Na bubuhayin niya ang bata sa kanyang sinapupunan. Tapos pagkatapos niya yung ipinanganak ay akin na yon. At kapag nasa akin na ang bata ay sa kanya na ang asawa ko. Pero isa lang talaga ang hiniling ko sa kanya. Kahit na sa kanya si Joseph ay wag na wag lang niyang tuluyan na agawin sa akin si Joseph, Mama Mia. Wag na wag lang niyang tuluyang agawin si Joseph at hindi na ito pauwiin sa bahay namin. Pumayag din naman siya. Hanggang sa ipinanganak na nga niya ang anak nilang dalawa ng asawa ko. Babae ang naging baby niya, Mama Mia. Babae ang naging baby naming dalawa ni Joseph. Inangkin ko na kasi talaga na anak ko ang batang yon. Itago natin sa pangalang Baby Jury ang aming anak. Mama Mia, mahirap pero patuloy pa rin ang relasyon noon ni Marie at ni Joseph. Patuloy pa rin ang pagkakalantari nila sa isa't isa. Pero Mama Mia, sa pagkakataong to ay gumagamit na ng proteksyon itong si Marie. Dahil ayaw na raw niya na mabuntis pa at baka tuluyan na talagang masira ang figure niya. Si Marie po kasi ay ang uri ng babae na liberated, Mama Mia. Siya ang uri ng babae na hindi naman importante sa kanya na pakasalan siya. Ewan ko, siguro talagang mahal na mahal niya ang asawa ko. Mahal na mahal niya si Joseph dahil kahit na alam niyang may asawa ito ay nakikisama pa rin siya dito. Tuwang-tuwa naman si Marie nung tinanggap ko nga ng buong buo ang anak niya. Dahil ayaw na ayaw nga niya na mag-alaga ng bata. Nung bata pa si Baby Jury ay inisip ko noon, Mama Mia, kung paano ko ba aayusin ang pamilya namin para sa kanya. Inisip ko noon na ipakilala si Marie bilang kaibigan namin, family friend kumbaga. Inisip ko rin na ipakilala si Joseph bilang tatay niya. Kaya lang, Mama Mia, naisip ko rin noon, paano kapag lumaki-laki na ang bata? Tapos nakikita niyang laging magkasama si Marie at Joseph. Tapos nakikita niyang nasa iisang kwarto ang dalawa. Hindi kaya magtataka ang bata kung bakit yung kanyang tita ang kasama ng kanyang papa sa kwarto? Joseph, hindi kita pwedeng ipakilala bilang ama ni Jury. Ano? Bakit mo naman hindi ako ipakikilala bilang ama ng anak ko? Joseph, hindi mo ba naisip? Paano kung magkaisip na yung bata? Paano kung lumaki na siya? Paano kung magtanong siya kung bakit kayo lagi ng tita niyang magkasama? Paano kapag nakita niya kayong dalawa sa kwarto? Paano mo ipapaliwanag sa kanya na hindi ang mama niya ang kasama mo sa kwarto kundi ang tita niya? Hindi ba mas lalong maguguluhan ng bata? Gusto mo ba na magulo ang buhay at utak ng anak mo? Mama Mia, saglit na nag-isip si Joseph. Saglit siyang nag-isip nung mga panahon na yon. O sige, kung yan ang gusto mo. Pero lagi ako nandito para sa anak ko. Para sa anak natin, Joseph, sabi ko. Pero hindi niya ako pinansin dun sa huli kong sinabi. Alam ko kasi, Mama Mia, na hindi pa rin niya talaga tanggap na ako ang tatayong ina ng anak nilang dalawa ni Marie. Kaya lang wala naman siyang magagawa dahil nung nalaman niya ang plano namin ni Marie at tumutol siya, ay sinabi naman ni Marie na ipatatanggal niya ang bata sa kanyang sinapupunan. Kasi ayaw nga niya na magkaroon ng anak dahil ayaw niya sa mga bata. Kaya walang nagawa noon si Joseph. Inisip ko noon, Mama Mia, sadyang mahal nga talaga ni Joseph itong si Marie. Dahil lagi niya itong napagbibigyan sa mga kapritsyo nito. Kahit na wala na sa lugar ay pinagbibigyan pa rin niya. Pero inisip ko na lang na kapag yun ang itinatak ko sa utak ko ay lalo lang akong masasaktan. Lalo lang akong maghihikahos. Lalo lang akong hindi makakausad. Kaya tinanggap ko na lang ang aming
kabuhayan. Tinanggap ko na lang ang aming pamumuhay, Mama Mia. Hinayaan ko na lang sila. At tulad nga ng iniisip ko, habang lumalaki yung bata, ay nagtatanong po siya sa akin kung bakit hindi raw araw-araw na nasa bahay namin ang Tita Marinia. At kung bakit nandun sila ng kanyang Tito Joseph, pareho lang naman daw silang tito at tita. Tinatanong din ng anak ko kung nasaan ang kanyang ama. Hindi ko alam nung una kung ano ang isasagot. Hanggang sa sinabi ko na lang na nasa malayo ang papa niya at hindi pa ito magbabalik sa amin. Hindi ba ako mahal ng papa ko, Mama? Kasi bakit niya tayo iniwan? Alam kong narinig ni Joseph ang tanong na yon ng bata dahil bigla siyang napalingon sa amin habang kumakain silang dalawa ni Marie. Kami naman ng bata noon, Mama Mia, ay naghahanda para sa kanyang assignment sa school. Hindi anak, mahal ka ng papa mo. Kaya lang nagtatrabaho siya para sa'yo sa malayo. Yun na lang ang lagi kong palusot noon sa anak ko. Buti na lang at hindi siya nagtatanong kung bakit, kung totoong nagtatrabaho ang papa niya sa malayo, bakit wala pa rin kaming pera at kapus na kapus pa rin kami sa kabuhayan. Mama Mia, ang totoo niyan ay ginawa ko po ang lahat para masuportahan ang anak ko. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay nag-isip ako ng ibang paraan para magkapera. Kumayod ako, naglabada at kung ano-ano pang mga mararangal na gawain para lamang may pandagdag ako sa mga gastusin ng bata. Oo nga't nagbibigay si Joseph. Oo nga't nagbibigay siya ng pera. Kaya lang, Mama Mia, hindi naman po kasya ang perang ibinibigay niya. Tapos may mga luho pa ang kanyang kinakasama. May mga luho pa si Marie na kung ano-ano na pinabibili niya kay Joseph at si Joseph naman ay walang reklamo na binibili din ang mga ito. Hanggang sa lumaki na rin ang anak kong si Juri, Mama Mia. Year 1991, 21 years old na noon si Juri. Nung mga panahon na yon, Mama Mia, ay inisip ko na paano kaya kung sabihin ko na kay Juri ang totoo. Ilang beses ko pa rin nahuhuli itong si Joseph na tinitignan ng anak namin. Ilang beses ko rin siyang nahuhuli na sinusubukang yakapin ang anak namin. Pero ang anak ko, Mama Mia, ay umiiwas. Dahil sabi nga niya, hindi naman daw maganda na ang isang tiyuhin ay masyadong malapit sa kanyang pamangkin. Mama Mia, nahihirapan na ako noon na magpaliwanag kay Juri. Gusto kong sabihin sa kanya ang totoo. Pero hindi ko magawa. Hindi ko magawang aminin sa kanya ang kaabnormal ng aming pamilya. Kaya naman pinilit ko pa rin itong itago sa kanya. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay may iba na palang nararamdaman ng anak ko. Ang hindi ko alam ay may mga sabi-sabi na pala ng mga kapitbahay na nakarating sa kanya. Ang totoo niyan, Mama Mia, habang lumalaki noon si Juri, ay lumipat po kami ng bahay. Lumipat po kami ng siguro mga 5 barangay ang layo mula sa original naming tinitirhan. Kasi Mama Mia, ang iba naming mga kapitbahay doon ay may pagdududa na rin. Ang iba naming mga kapitbahay noon ay may alam dahil hindi naman nila nakita na lumaki ang tiyan ko. Hindi naman nila nakitang nagbuntis ako. Hindi naman nila nakita na nanganak ako, Mama Mia. Ang nakita nilang nagbuntis ay si Marie. Ang nakita nilang nanganak ay si Marie, pero nung nanganak ito, ang nakita nilang nag-aalaga sa bata ay ako. Ang nakita nilang tinatawag ng bata na mama ay ako. Kaya bago pa man magkaroon ng komplikasyon sa sitwasyon namin, ay iminungkahi ko na kay Joseph na lumipat na kami ng bahay. Nung una ay ayaw niya. Dahil sabi niya ay bahay pa raw yun ng kaniyang mga magulang. Sabi ko, ibenta na lang yun. Hindi po pwede.
Pamana to sa akin ng mga magulang ko. At anong gusto mo, Joseph, ha? Anong gusto mo? Na ang anak mo ang magsasakripisyo? Ang anak mo ang masasaktan kapag may sinasabi yung mga kapitbahay tungkol sa kabnormalan ng pamilya natin? Ano bang pakialam ng mga kapitbahay natin sa ating buhay, ha? Ikaw nga, tanggap mo kung anong buhay natin eh. Ako yun, Joseph. Pero iba itong si Jury. Iba ang anak natin. Kaya naman, Mama Mia, ang ginawa ni Joseph ay tinimbang-timbang niya yon. At dahil may gustong ipabili sa kanya noon si Marie, ay pumayag na rin si Joseph na ibenta yung bahay ng kaniyang mga magulang. Pagkatapos noon ay bumili nga kami ng maliit na bahay doon sa 5 barangay ang layo mula sa original naming tinitirhan. At doon ay nag-umpisa kami ulit, Mama Mia. Ang hindi ko alam ay meron pa rin palang mga tsismosang kapitbahay doon. Meron palang mga kapitbahay na parang mga taga-NBI na iniimbestigahan ang mga buhay namin. Hanggang sa may mga sabi-sabi ng nakarating kay Jury nung lumalaki na nga ito. Hanggang sa isang araw, Mama Mia. Isang araw, buntis noon ang anak ko. Nagdadalang tao siya, Mama Mia. Nung bumulgar sa kanya ang buong katotohanan. Nung nalaman niyang totoo dahil bigla itong inamin ni Marie at ni Joseph sa kanya. Mama Mia, nalaman niya na si Joseph ang totoo niyang ama. At nalaman din niya na si Marie ang tunay niyang ina at hindi ako. Muntik pang makunan noon ang anak ko, Mama Mia. Naging delikado pa noon ang kanyang pagbubuntis dahil sa sobrang lungkot na kanyang naramdaman nung nalaman niyang katotohanan tungkol sa aming pamilya. Lagi niyang tinatanong kung bakit ganito ang pamilya na meron siya. Lagi niyang tinatanong, Mama Mia, kung papaano ko nakayanan na tanggapin ang ginagawa sa akin ng papa niya. Nalaman din kasi ni Jury na ako ang orihinal at tunay na asawa ng kaniyang tunay na ama. Galit na galit pa sa akin nung una ang anak ko, Mama Mia. Lagi niya akong tinatanong kung bakit ko raw itinago sa kanya. Kung bakit ko sinabi sa kanya na nasa malayo ang tunay niyang ama. Kung bakit hindi ko inamin na si Joseph pala yun. Ilang beses kong pinaliwanag sa anak ko ang totoo. Anak, mahal kita at ayaw kitang saktan. Alam kong masasaktan ka sa katotohanan at alam kong nung mga panahon na yon ay hindi mo pa maiintindihan ng lahat. Pero Mama, 32 na ako. Tsaka mo pa sinabi sa akin ang totoo. Tsaka ko pa nalaman. Kung hindi ko pa nahuling nag-uusap, si Papa at si Tita Marie ay hindi ko pa malalaman ang totoo. Habang buhay niyo bang itatago ito sa akin? Balak niyo bang baunin ito hanggang sa ating mga libingan, ha, Mama? Stress na stress noon ang anak ko, Mama Mia. Halos araw-araw po itong umiiyak. Araw-araw na nagtatanong kung bakit ko hinayaang mangyari yun sa pamilya namin. Muntik pa talaga siyang makunan, Mama Mia, sa sobrang lungkot. Bakit daw ganitong pamilya ang binigay sa kanya? Bakit daw itong pamilya na punong-puno ng kasinungalingan at punong-puno ng pagtataksil ang binigay sa kanyang pamilya ng Panginoon? Ang totoo niyan, Mama Mia, ay naglayas pa talaga nung mga panahon na yon si Jury. Sobrang sakit ang naramdaman ko. Pero alam ko na kung ano man ang sakit na nararamdaman ko noon ay doble ang sakit noon sa anak ko. Alam kong ang pakiramdam niya, Mama Mia, ay pinagkaisahan namin siyang lahat. Alam kong pakiramdam niya na trinaydor namin siyang lahat sa mga nangyaring yon. Buti na lang, Mama Mia. Buti na lang at natauhan din ang anak ko. Buti na lang
na natanggap din niya at naawa din siya sa akin at pinatawad din niya ako. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay humingi pa siya ng sorry sa akin. Sabi niya, isa raw siya sa mga dahilan kung bakit tuluyang nasira ang pamilya ko. Pero sabi ko, siya ang dahilan kung bakit nagkaroon ako ng bagong pag-asa sa buhay. Nagkaroon ako ng bagong purpose. At ang purpose na yon ay para alagaan siya at palakihin na punong-puno ng pagmamahal. Hanggang sa nakapanganak na nga si Juri, Mama Mia. At nung nakapanganak na si Juri ay masayang-masaya ako dahil nagkaroon na ako ng apo. Nagkaroon na ako ng apong babae. Mahal na mahal ako ni Juri. Sabi niya, ako raw ang ituturing niyang ina. Kahit alam na raw niya na si Maria ang tunay niyang ina, ay ako pa rin naman daw ang nag-aruga at nagmahal sa kanya. Mama Mia, pinangalanan ni Juri ang anak niya na Angeline. Siyempre, hindi din niya tunay na pangalan. Napakaganda ng apo ko. Bagay na bagay sa kanya ang pangalan niya. Sa tinagal-tagal ay napatawad din ako ni Juri at nagkapatawaran din kaming dalawa. Hindi naging madali ang pagpapatawad sa amin. Hindi naging madali ang makalimot sa mga kasinungalingan na sinabi ko sa kanya. Lumipas pa ang mga taon. Kahit na nalaman na ni Juri ang katotohanan, ay hindi pa rin naman yon nababago ang desisyon ng kanyang ama. Hindi pa rin nabago noon ang desisyon ni Joseph na si Marie talaga ang kanyang pinipili at si Marie talaga ang kanyang minamahal. Sa paglipas ng mga taon, Mama Mia, ay lagi po akong nasasaktan. Sa paglipas ng mga taon, ay lagi ko pong sinasabi sa sarili ko na bakit kaya ganon? Bakit kaya napakasakit na umibig? Bakit kaya napakahirap na magmahal? Sobra-sobrang paghihirap ang naramdaman ko nung mga panahon na yon. Pero Mama Mia, kahit na nawala na ang pagmamahal ko para kay Joseph, ay hindi pa rin naman nawawala ang sakit sa dibdib ko na ang asawa ko ay nakikisama sa ibang babae. Hanggang sa lumipas na lang ang napakaraming taon. Maraming taon ang lumipas, Mama Mia, at patuloy pa rin si Joseph at si Marie sa kanilang relasyon. Tumanda na lang kamit lahat pero hindi pa rin sila nagkahiwalay. Siguro nga totoong true love nila ang isa't isa. Siguro nga ako ang tatatanging hadlang para sa kanilang dalawa. Inisip ko noon, Mama Mia, paano kaya kung hindi kami nahuli noon ng ama ko sa labas ng simbahan na magka-holding hands? Paano kaya kung sinabi na lang namin dati ang tungkol sa pagkakaroon namin ng relasyon? Hindi kaya napigilan yung arranged marriage naming dalawa? Hindi kaya napigilan ang desisyon ng mga magulang ko na ipakasal kami ni Joseph sa isa't isa? Mama Mia, paano kaya kung hindi na lang napilit si Joseph na pakasalan ako? Pakiramdam ko kasi nung napilit siya ng mga magulang namin na pakasalan ako, ay dun nawala ang amor niya sa akin. Dun nawala ang pagmamahal niya sa akin dahil siguro pakiramdam niya ay hindi siya naging malaya sa pagdedesisyon tungkol sa babaeng kanyang pakakasalan. Hindi ko naisip, Mama Mia, na ang pagtatapat ni Joseph sa akin dati, ang pagmamahal niya sa akin dati, ay mauuwi din pala sa ganito. Ilang dekada po akong nagtiis. Halos 5 dekada kong tiniis ang ganitong uri ng pamilya, Mama Mia. Halos 5 dekada akong nagtiis na umiiyak sa gabi dahil sa kinahihinatnan ng aking pamilya. 49 years akong nagtiis.
49 years, Mama Mia. 49 years mahigit. Pero walang nagbago. Hindi pa rin ako masyadong pinapansin ng asawa ko hanggang sa nagkasakit na ako. Hindi pa rin ako ang kanyang inalagaan, Mama Mia. Kahit na naging matanda na kamit lahat at nagkasakit na ako, kahit kailan ay hindi ko naramdaman ang pag-aalaga at pag-aaruga niya sa akin. At alam kong hanggang kamatayan ay ganito na ang sitwasyon ng aming pamilya. Mama Mia, si Angeline na po ito, ang nag-iisang apo ni Lola Mary. Tama nga ang mga narinig ninyo. Yun na yun ang pagkakakwento ni Lola Mary sa akin hanggang noong nagkasakit na siya taong 2018. At taong 2019 nung tuluyan na ngang pumanaw ang lola ko. Nakakaiyak lang, Mama Mia. Napakasakit lang sa damdamin na kahit nung huling mga araw niya sa mundo, kailanman ay hindi pinakita sa kanya ng lolo ko ang pagmamahal na nararapat sa kanya. Napakadakila ng sakripisyo ni Lola Mary. Dahil kung hindi dahil sa kanya ay wala ang mama ko na si Mama Jury. At kung wala din si Mama Jury, ay wala din ako. Wala ding nagkukwento sa inyo ngayon tungkol sa kung gaano kadakila ang lola ko. Napakahirap po napakinggan yon sa lola ko. Napakahirap na nung mga huling mga buwan niya ay lagi siyang umiiyak. Lagi niyang iniisip na ano kaya ang pakiramdam kapag naalagaan siya ng kanyang asawa. Kaya lang, hindi na nangyari, Mama Mia. Hindi na niya naramdaman ito dahil tuluyan ng pumanaw si Lola Mary taong 2019. Mama Mia, ang storyang ito ng lola ko ay talagang laging nagpapaiyak sa akin. Lalong-lalo na ang mga detalye ng kanyang paghihirap na hindi ko na lang isinulat dito sa kwento niya. Kasi alam kong masyado nang magiging mahaba at alam kong maiiyak na rin ang inyong mga tagapakinig. Mama Mia, nung mga panahon na nalaman ko ang tunay kong pagkatao, nung mga panahon na kwento sa akin ng Mama Jury ko ang tunay niya ring pagkatao, ay naiyak talaga ako. Hindi dahil naaawa ako sa sitwasyon ng pamilya namin, kundi dahil naaawa ako ng lubos sa lola ko. Naawa ako sa mga pinagdaanan niya. Mama Mia, nung kwento sa akin ng Mama Jury ko, na yung tinatawag ko palang Lola Marie na tita ang tawag niya, yun palang tunay niyang ina at yun din palang tunay kong lola. Hindi ko kaano-ano si Lola Mary. Hindi ko siya kaano-ano by blood. Pero Mama Mia, mahal na mahal ko siya, gaya ng pagmamahal ng isang apo sa kanyang lola. Para sa akin, si Lola Mary ang tunay kong lola at hindi yung kinakasama ng lolo ko. Si Lola Mary lang ang nag-iisa kong lola at wala ng iba pa. Mama Mia, nung namatay ang lola ko, ay hindi ko man lang nakitang umiyak ang lolo ko. Hindi ko alam kung hindi ba talaga siya nasaktan. Sa ngayon ay tuluyan na ngang nagsasama sa iisang bahay, si Lolo Joseph at si Lola Marie. Ewan ko, Mama Mia. Sabi ng mama ko ay intindihin ko na lang daw sila dahil mga matatanda na ang mga ito. Sabi rin ng mama ko na kapag dumating na raw ang puntong iibig na ako ng totoo, ay tsaka ko pa raw maiintindihan ang mga ginawa ng mga matatanda para ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Hindi ko alam kung magagawa ko yun, Mama Mia. Hindi ko alam kung magagawa kong manakit ng kapwa ko babae, lalo na't alam kong tunay itong asawa ng lalaking minamahal ko. Ang dasal ko na lang talaga sa Diyos ay sana wag kong mamana ang nangyari kay Lola Mary.
Dahil hindi ko alam kung kakayanin ko ba ang magtiis ng ganoon katagal sa isang pagsasamang wala naman ng pagmamahal. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. Naway meron po kayong napulot na aral mula sa kwento ng Lola Mary ko. Hanggang dito na lang at lubos na nagmamahal at gumagalang, Angeline. Napakasakit naman ng mga pinagdaanan ni Lola Mary. Grabe namang pagtitiis yun. Di ko alam na meron palang ganong klaseng kadakila na pagmamahal na kaya mong tiisin kahit na may iba ng kinakasama ang asawa mo, kahit na may iba siyang dinadala sa mismong bahay ninyo, pinapatulog sa mismong kama ninyo. Tapos ikaw ay nagpakilala lang doon sa babaeng yon bilang kanyang kaibigan. At hindi ko rin alam kung bakit natanggap ni Lola Mary itong si Jury at tinuring pa niya talagang tunay niyang anak. Ang isang batang bunga ng naging pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa. O diba, grabing pag-ibig yan? Grabing grabing kabutihan ng puso yan? Siguro, nako, kung merong modern Santa, ikaw na yun talaga. Pwede kang maging Santa, Lola Mary. Naway sumalangit ang iyong kaluluwa at naway maligaya ka na ngayon kung san ka man ngayon at kung nasa tabi ka man ng Panginoon, alam kong masayang masaya ka na. Hindi ko alam kung dapat ko bang ikundina ang mga ginawa ni Lolo Joseph kay Lola Marie. Pero sa mga kalalakihan o kababaihan na nakikinig ngayon, kung hindi nyo na mahal ang isang tao, kung talagang wala na kayong natitirang pagmamahal sa kanya, kahit man lang respeto ay itira ninyo. Kahit man lang respeto ay huwag nyo nang ipagkait sa kanya. Alam nyo kung anong dapat nyong gawin? Kahit ayaw niya, ay makipaghiwalay kayo. Kahit sabihin niyang hindi niya kaya na mawala kayo sa buhay niya, ay umalis kayo. Dahil alam ko, pasasaan ba't kakayanin din niya yun? Pasasaan ba't magso-survive din siya? Dahil tayo namang mga tao, instinct naman natin ang mag-survive. Kaya alam ko na makakayanan din nila yon. Sinasabi lang nila na hindi nila kaya na mawala kayo, pero kaya nila yan. Huwag sanang maging boost yun ng ego ninyo na pumapayag silang mga liwa kayo basta nandyan lang kayo. Iwanan nyo, umalis kayo. Dahil ang pag-alis nyo ay pagpapakita na meron pa kayong respeto sa kanya. Huwag yung nakikisama kayo sa mga kabit ninyo sa mismong bahay nyo pa talaga nung asawa nyo mismo. Sana maging decent human being naman tayong lahat. Kung wala na tayong pagmamahal, huwag nating ipagtiis o ipagsakripisyo yung isang tao. Sabihin natin sa kanya ang totoo, kausapin natin ng maayos at makipaghiwalay tayo ng maayos. Para walang taong ganito na paulit-ulit na nasasaktan. Hindi ko alam kung worth it ba talaga yung pagmamahalan ninyo ni Lola Marie, Lolo Joseph. Hindi ko alam kung worth it ba yan na ipaglaban, kung yan din lang ang magiging dahilan para hindi kayo maging tuluyan na masaya. Kasi alam ko at nasisigurado ko na kahit na nagsasama kayo ni Lola Marie, alam ko sa puso mo, hindi ka tahimik, Lolo Joseph. Hindi ka tahimik dahil alam mong may nasasaktan ka. Maraming salamat, Angeline, sa pagbabahagi mo ng napakagwandang kwento ng iyong lola dito sa ating programa. Naway sa susunod, kwento mo naman, pero alam ko 2003 kang pinanganak, so 22 years old ka pa ngayon. So baka in a few years, mag-share ka na rin ng sarili mong kwento. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pakikinig ditong ating programa at ditong kwento ni Lola Marie. Kung nagustuhan niyo po ang kwentong ito, please do not hesitate. Lola Mary pala. Yung Lola Marie, yun pala yung kirida. Naku naman. Don't hesitate to like and share this video at wag nyo rin kakalimutan na mag-follow sa atin o mag-subscribe sa atin dito sa channel natin. Click nyo na rin yung notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron tayong bagong upload o meron tayong bagong kwento na inilalabas. At syempre naman, kung may sarili din kayong kwento, do not hesitate to share that. Open na open kaming tumanggap dito ng inyong mga kwento. Mag-email lamang po kayo,
mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Mahal na mahal ko po kayong lahat at maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagsasama-sama dito lamang sa inyong paboritong programa. Paalam sa inyong lahat. Take care, be safe, and be healthy. Mwah, 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 mwah. Bye-bye!